Okay, alright. Magandang hapon, mga karunda. Sa oras na ito, live po tayo dito po sa bayan po ng Infanta. Particular na dito sa police station, no, ng Infanta, Quezon. Atin pong makakausap ngayon at makapanayam si Hepe na Sir Fernando Credo. Ngayon, alamin natin dahil na-aresto na ang di umano'y leader ng isa sa mga ng Team Payamaan na paluwagang scam dito po sa bayan ng Infanta. At kaninang hapon ay na-serve na ang warrant of arrest. Kaya alamin natin kay Sir Credo kung ano ang buong kwento. Sir, pakikwento po sa amin paano naging proseso nito sa pag-aresto po ninyo. Yes sir, magandang hapon po at magandang araw sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. So ito lamang po ay actually po kanina lamang ay nakatanggap kami ng utos o ng direktiba mula sa MPC ng Infanta, no, na kami po ay ito po ay isang warrant of arrest at inuutusan ang kapulisan para hulihin at arestuhin itong si Maria Lynn Quieres Piñaojas. So ito po ay kagad naming isinagawa at nito lamang bandang alas 4 ng hapon ay kasama yung ating mga operatiba at ang warrant personnel ng Infanta Municipal Police Station ay kagad na isinerve itong warrant of arrest sa nasabing akusado sa kaso po na estafa. So siya po ay kagad namang nahuli sa barangay Balupo sa bayan po ng Infanta. Siya po ay may kaso na for violation, no, ng Article 315 Paragraph 2A ng Revised Penal Code. Kung ito ay kung saan ay siya ay may kaukulang piyansa, no, na nakakahalaga naman ng umabot na 18,000 piso. Opo. Sir, kumusta po nung pag-serve ng ating mga kapulisan? Wala naman ang naging problema? Wala naman sir, at as procedure, so ginawa ng ating kapulisan yung panuntunan, ano, sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga akusado at pakilala ang ating kapulisan, maging binasahan natin siya o binasahan siya ng kanyang warrant of arrest at ng kanyang mga karapatan, ano? At pinalam sa kanya yung existing warrant, no, laban sa kanya. At siya naman ay sumunod, no, sa ating kapulisan at siya nga ngayon ay narito sa ating himpilan ng pulisya at kasalukuyan pong nakadetinik sa pitan ng temporary custodial facility po ng ating police station. Pag nandito na po ba sila, sir, sa kustodiya po ninyo, tuloy-tuloy pa rin yung investigation? Yes sir, tuloy-tuloy po ito dahil kung di ako nagkakamali ay yun nga po, meron pong mga kasamahan pa ito. So kung sakali man na may agad na makarating o matanggap kaming katulad ng mga warrant of arrest tungkol sa kanilang grupo, ito nga po yung Team Payaman, no, naging sensational na kaso dito sa aming bayan at sa mga karating bayan na marami po ang naging biktima nila, no, sa kaso ng estafa kung saan nagbudinig dito sa isang paluwagan na umakot ang mga nasabing suspect, ano, na milyon-milyong salapi, no, mula sa mga biktima dito sa bayan ng mga kabayanan ng Reyna dito po sa ating lugar. Opo. Sir, paano ito? Sino po ba yung ito nauna itong complainant, sir, no? Sino pong complainant dito, sir, sa dahil mabukod po doon sa formal na paghahain ng NBI, ito yung nauna. Dahil ang NBI is June 15. Ito sa parang February yata, sir. Yes, base sa pagsasagawa natin ng research dito sa kasong ito ay napag-alaman natin na ang kasong ito ay isinampa noong February 2023 at nagkameron kaagad siya ng warrant of arrest. So ito samantalang yung naisampa naman na mas ng grupo, no, nagkameron kasi ng isang
pagsasama-sama yung mga complainant kung saan ay nag-file sila ng syndicated estafa sa National Bureau of Investigation naman, no, laban sa husadong ito at iba pa niyang mga kasamahan. So, kung di ako kakamali, nasa 11 sila na nasampahan ng kaso na sa NBI. Pero kung mapansin ninyo, yung naisampang kaso ngayon ay pumatak lamang sa estafa. And then, kasi po, hindi yung complainant po natin, bali, mag-isa lang po siya nag-file ng kaso. So, eventually, iba namang mga nabiktima ay nagkameron sila ng pag-uusap, no? At sumangguni sa mga abogado nila, no? Na mga abogado at kung saan nga po ay nagresulta ito sa pagsasampa nila ng kaso ng syndicated estafa sa sa tulong naman ng National Bureau of Investigation. Sir, sa part po ng PNP, ano po ang inyo pong panawagan sa mga ganitong sitwasyon upang hindi mabiktima? Yes, sir. Ito na nga po, sir, at naging isang malaking example nito, isang malaking halimbawa sa ating mga kababayan dito sa Reyna area, no, ng bayan ng Quezon, na wag magpapaloko, no, sa mga magagaling na pangako at magagaling na pananalita nitong mga ilan nating mga kababayan na may intention gumawa ng masama sa kanila sa mga magitan ng pagkolekta ng mga pera sa maling pamahalaan. So, maging mapag-isip at maging magsangguni po muna sa mga nakakambago nila, ilagak o ipagkatiwala sa ibang tao ang kanilang pinaghirapan, ano, yung kanilang mga pera. So, tandaan na kung mukhang sobrang taas ng porsyento na pinapangako sa kanila na kanilang matatanggap, ay magduda na sila na kung ito ay lihis o hindi, sasabi natin hindi siya katanggap-tanggap o parang nakakabigla yung biglang sa laki ng tubo, no, na kikitain, ay mag-isip na po sila na maaaring ito ay isang scam o isang panloloko na maaaring magresulta sa pagkawala ng kanilang inipon, no, at pinaghirapan sa matagal na panahon. Sir, marami pong salamat sa inyong pong impormasyon at pong panayam sa inyo. Mga kaibigan, ang ating pong nakakapanayam si Hepe ng Infanta Quezon Police Station, si Sir Fernando Credo ng Bayan ng Infanta. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po.